hanggang sa oras po na ito ay wala daw pong kapira-pira itong si Kapiso, na kung if ever na kailangan niya magpiyansa, wala daw po siyang pangpiyansa. Ano po? At ganoon din daw po hanggang ngayon, hanggang sa oras na ito ay wala din daw po siyang abogado. Sa bagay, pwede naman yon. Ibibigyan naman siya ng abogado ng korte. Yun nga ang mga PAW. At yan po ang pag-uusapan natin dahil tingnan ko kung mamaya na po natin pag-usapan. Ito muna. Akala ko ba kaya yabang nitong mga taong ito, may mga pira. Ay ultimo palang pangpiyansa kung sakali wala. Didiretso ka nga kalabos. Pagkaganyan, ayan. Yan pa pag-uusapan natin, pero siyempre, bago po tayo mapunta sa topic na yan ay nais ko po munang ipahatid ang aking mapagpalang pagbati sa lahat po ng aking mga subscribers. Siyempre, sana manawari, mailayo kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan, ligtas kayo sa lahat ng uri ng mga sakit, bagkus ang darating na lamang sa inyo, swerteng walang katapusan. At kung mayroon mang nagbabalak na dumating sa inyong kamalasan, ipasa nyo na dito sa mga anti-kalingap na mga hunghang. Ay. Ayan po. At yun nga po, ang nakarating po sa ating balita ay wala daw po palang pira kung sakali pangpiyansa. At wala din daw pong abogado. So ngayon po ay ako naman po kasi yung taong marunong po ako magkonsidera sa mga taong mga hunghang at mga gago. So kung wala kang pira, kung wala kayong pira, lalo na po yung mga makakasuhan ngayon pa lang po magsama-sama na kayo, mag-comment po kayo dito sa aking YouTube, itong aking video ito, kung kailangan nyo po ng ayuda para pangpiyansa or abogado ang kailangan nyo. Bibigyan ko po kayo ng abogado at bibigyan ko rin po kayo ng pangpiyansa. Mamaya po i-discuss ko kung ano naman ang kapalit na ibibigay kong pampiyansa at saka abogado. Ano po? Hindi po biro yan. Una, yun naman pong pag-attend-attend nyo ng hearing. Sabi ko nga po ngayon, yung pong pag-acceptance fee lang ng abogado, basta mababa po yan 50,000 agad. Yung appearance ng abogado sa hearing, basta nandyan po yan sa 3,000 bawat hearing yan. Ngayon, papaliwanag ko lang po sa inyo, wala pong kasiguraduhan niyan kung kailan matatapos yan. At ang pagkakaalam ko po matagal yan. So ibig sabihin matagal kayong magbabayad ng 3,000 maliban doon sa acceptance fee ng abogado na 50,000. So dahil dyan ay nag-o-offer ako sa inyong lahat. Ito si Kapiso ngayon mayroon na So nandyan na. At bibigyan ko nga ng abogado. Hindi ako kagaya nitong ninang ni Kalinga Prab na nangako na magbigay ng abogado kay Kapiso o kay Kapreso na wala naman. So ngayon po ito, nandito ako. At mamaya ko na po sasabihin kung anong kondisyon ko. Kung bakit ako magbibigay ng abogado dito sa lahat ng mga maididimanda ni Kuya Bal Santos Matubang. Ayan po. So, mayroon rin po ako nabalitaan
na nagtatanong rin daw si Redsin kung pwede raw bang gamitin niya bilang abogado yung nagsusukat ng lupa. Tingnan niyo. Ito mga taong mga ignorante na ito, mga bobo nga kayo, mga ignorante pa kayo sa batas, tapos nagyayabang pa kayo. Wala rin lang pala kayong pampiyansa, wala rin pala kayong pira, wala rin pala kayong abogado. Ngayon, magtatanong ka kung pwede mong gamitin bilang abogado mo yung surveyor na lupa, di napakalaking gunggong ito. Talagang na mga, hindi lang mga bobo itong mga ito eh. Palibasa nga, may mga anghit itong mga nandyan sa team maanghit na ito. Pare-pares kasi kayo may mga anghit, kaya ganyan mga utak nyo. Sigurado na dyan, itong si Dr. Wakwak, Redsin, yung mga pamilyang parautog, meron na rin yan. So basta po ang sa akin, ito po ang ilalatag ko sa inyo. At kagaya po nito, wala akong nakikita, wala akong nababalitaan na sasagutin ng mga sponsor ninyo yung mga kaso ninyo, ano? Sino ba naman kasi ang bobo na mga sponsor na pati ba naman yung mga pinaggagawa yung mga kalokohan ay sasagutin pa ng sponsor? At pag kami sumagot talaga ng sponsor, napakatangan na yung sponsor na yan, no? At may siraan na rin ang tuktong niyan. Pagka pati yung piyansa ninyo at saka abogado ay sasagutin ng inyong sponsor. At hanggang ngayon po wala akong nababalitaan. Kaya nga po, for human consideration, ako na po ang sasagot. Kung wala po kayong pira, pangpiyansa, wala rin po kayong abogado, sabi ko nga po, mag-message lang po kayo kung interesado kayo, bibigyan ko po kayo ng abogado. Hindi nyo po na itatanong, kung antayin ko po yung inyong mga message, kung meron, para po matawagan ko po yung Birana Law Office ko dyan sa Manila para magpapadala po ako dyan ng abogado na mag-i-interview sa inyo. Ano? Yan. Ngayon, magtataka siguro kayo kung bakit mayroon akong Birana Law Office. Ayan. Hindi naman po ako abogado, pero mayroon akong opisina or mayroon akong law office. Yun nga, yung Birana Law Office. Siguro magtatanong kayo kung bakit hindi ako abogado, mayroon akong law office. Kung inyo pong nasubaybayan yung aking mga video dyan, taon-taon po yan ay nakakapagpag-graduate ako ng 300 student. Taon-taon po yan. 300 sa elementary, 300 sa high school, 300 sa college, kahit anong kurso. Ano? Sinabi ko rin po yan na may mga police tayong napag-graduate. Ay ako lang pala, hindi kayo kasali. At sa iba't ibang kung nasaan-saan na sila, yung iba po nasa abroad na, may mga ganda na po silang buhay. At kasama na po dyan, may mga doktor din po tayong napag-graduate. At katunayan, mayroon po tayong iilan na nandito sa Pilipinas, na nandito ngayon sa mga sikat na mga hospital dito sa Metro Manila. No? Ganon din po itong law office ko, yan po ay bunga ng mga napag-graduate ko. Ayan. Pero ito po yung mga nandyan po sa Birana Law Office na yan ay piling-pili po yan. Ang sabi ko po kasi dati sa kanila, kapag ka nag-top notcher kayo, yun lang pong top notcher ang nandito, ang gagamit ng opisina. So, ibig sabihin po, itong nandito lahat ng mga abogado dito sa Law Office, Birana Law Office, lahat po yan, top notcher po lahat yan. So, kung mayroon man po dyan na nahalo hanggang second lang po yan. Pero lahat po yan, top notcher yan. Yan po yan. At napakarami po tayong mga abogado nandyan sa Birana Law Office na nandyan sa Manila. So, ngayon nyo lang po narinig sa akin yan. Kasi sabi ko nga po sa inyo, saka nyo na lang maririnig sa akin yan kung nandyan na po tayo sa pangangailangan. Ano? Wala po ako nababanggit yan dati.
Pero ang sinasabi ko nga po, pagka nandito na tayo sa aktual na pangangailangan, saka nyo palang malalaman, saka nyo palang ma-realize, aba, ay mayroon pala tayong pwedeng ibuga na hindi tayo puro kayabangan. Kagaya po nitong mga anti-kalingap na ito, puro ang yayabang, wala naman palang pera, wala rin pala silang pambayad sa abogado, at wala silang kakayanan talaga. At maging dito, sigurado na po ako mangangailangan kayo ng pampiyansa. Sigurado na po yan. Kasi kung hindi kayo makapagpiyansa, diretso po kayo sa kulungan. Ayan. Pagka diniretso po kayo sa kulungan, so sundot-sundotin po ng mga kapwa nyo preso yung inyong mga puwet. Ha? Pero kung babae po ang nakakulong, siyempre nandun sa women's correctional yan, babae po ang susundot-sundot ng inyong mga bilat. So mawawarat po ang mga bilat ninyo pagka napunta kayo sa women's correctional. Ganon din po dito kay Kapiso. So sundot-sundotin ng batuta yung puwet mo. Ano kaya itsura nitong si Dr. Wakwak pagka sinundot ang puwet niyan? Kaya nga po, magkan kayo. Harapin ninyo yung ginawa nyo. Yan po yung consequences ng mga katarantaduhan mga pinaggagawa nyo. Kaya minsan po yung pagyayabang minsan ay gawin natin doon sa makasaysayan. Ibig sabihin, kung magyabang ka, kaya mo magyabang. Yun lang yun. Pero pag-usapan, ituloy lang po natin pag-usapan, baka po kasi makalimutan ko ito eh. Kasi nga po, ay ito pong tatlo, itong si Hayat, saka si Selpiet, saka yung si Lolaglo, grabe po talaga, antindi na po yung pagnanasa sa akin. Para na pong mga asong ulol na ito, na kung papaano daw nila ako matikman. Sinabi ko na po sa inyo, kayong tatlong mga mukhang aswang, huwag na kayong mangarap. Dahil hindi ninyo ako matitikman. Ayan. Ngayon, ito na po yung kwan. At sa palagay ko ay medyo mag-isip-isip na kayo dito dahil pagka ito ay pinakita ko na, ibig sabihin malapit na. Malapit na akong tutungtong dyan sa ano to? Sa inyo dyan. Ha? Ano? Tika, sa Bicol. Tika, paano ba tanggalin, padilimin natin ito? Settings, display, ayun. Para makita po ninyo. Ito po, malapit nyo na pong makita ito, no? At kapag ka nakita nyo na po ito, abay, magtago-tago na po kayo. Dahil ito po ay seryoso po ito. Iikot po ito dyan sa kabikulan. At alamin nyo lang po kung bakit iikot dyan sa kabikulan. At yan po ito. Ayan. Ipapakita ko lang po sa inyo, no? Ayan. Ayan. Iikot po dyan sa kabikulan sa inyo yung banayan. Ha? Nababasa nyo naman po siguro, Birana Live Studio TV, ano? Tapos baliktad nga lang, nanguhuli ng may mga anghit. Ayan. Ayan. Ayan po yan. So, malapit na pong iikot sa kabikulan yan at manguhuli po ng may mga anghit. At sana nga lang matsimpuhan yung may anghit dyan sa Taysan. Ano? Okay. Yan po yan. Ngayon, maliban po dyan, ay malapit na rin po, baka magkakasabay lang po ito, na iikot. Ayan. Baka magkakasabay po ito maiikot dyan sa ano to, sa kabikulan. Kasi si Mr. Birana po ay nagtatanong na kung may mga hotel ba dyan sa Daet. May nagtatanong na po at nagtanong na doon sa live ni Kindred. So, ibig sabihin, malapit na. No?
At doon po sa mga kwan dyan at mga makakapanood po nito, baka po meron kayong idea kung magkano ang mga hotel-hotel dyan sa sa Bicol, dyan sa particular dyan po sa Daet, pakitanong nga po kung magkano ang rate ng mga hotel dyan sa Daet na yan. Maliban po doon sa ban na yon, sa L3 na yon na nanghuhuli ng may mga anghit, ito rin po yung makikita nyo, at ito po ay mga magkakakonvoy po ito mga ito rin po. Kaya dito palagay ko, dito ko isasakay si Ido para po matuto si Ido kung papaanong dito ko po ititrain sa loob ng van na ito, itong si Ido, para po matuto kung papaanong gumitara ng tinggil itong si Ido, Ito po, maliban doon sa L300, sabi ko na nanghuhuli ng ito rin po, yung makikita nyo, magkaka-convoy po ito, yan. Makikita nyo rin po yan. Anong nakalagay dyan? Ayan. Ganon din. Birana Live Studio TV. Sa unahan, baliktad ka lang panoorin. Pero, Birana Live Studio TV, tapos, kung nakasulat dyan? Gumigitara ng tinggil. Ayan. Kaya dyan ko isasakay si Ido para i-train ko. Naawa naman ako dito sa batang ito at kahit wala pa siya nagigitarang tinggil ay pinagbibintangan na siya, ay pinagsisigawan na manyak itong batang ito. So para po matuluyan na talagang para matuto itong batang ito na gumitara ng tinggil, At kawawa naman, kailangan nating turuan itong si Ido. Yan. Ganun lang, Ido. Ayan po, pero seryoso na po tayo. Mabalik po tayo dito sa ino-offer ko dito sa mga taraidor ng Kalingap. Sabi ko nga sa inyo, kahit na nagtaraidor kayo sa Kalingap, kung kailangan nyo ng tulong ko, nandito ako. Willing ako magbigay sa inyo ng tulong na pinansyal, pangpiyansa, at magdidepensa sa inyo na abogado. Diniscuss ko na po yan kanina. Ulitin ko lang po, baka nakalimutan nyo, mag-message po kayo dyan at habang wala pa pong warrant of arrest or subpoena itong mga nahuhuli, ay magtatawagan ko po yung aking law office dyan sa Manila at magpapadala ako ng abogado dyan na interviewin kayo para po wala pa yung subpoena ninyo, maiayos na ng abogado kung ano yung depensa ninyo dito sa complaint sa inyo ni Bal Santos Matubang. Yan po yan. Ngayon, ang tanong, bakit, Mr. Birana, galit na galit ka dito sa itong mga hambog at mga demonyo at mga taraidor ng Kalingap na mga anti-Kalingap? Bakit kailangan mo pa mag-offer sa kanilang pampiyansa? Abangan mo po itong sasabihin ko. Meron pong explanation dyan. Ganon din sa abogado. So siguro ito na po, para hindi pa tayo magtagal. Ito lang po ang kondisyon ko sa inyo. Hindi pa huli dito kay Kapiso kasi ngayon pong araw na ito yung hearing nila Pero sabi ko nga po, hindi pa huli na mabigyan kita ng abogado kung wala ka pang abogado. At pangsamantala naman, bibigyan ka ng abogado ng korte. Yun nga, PAW. Habang So, pero sa mga susunod, ay nandyan na. Papasok na dyan yung abogado ng Birana Law Office. So, ito po. Sa lahat po ng mga kagaya nitong si una, ito kay Kapiso.
At pag nagkataon, baka ikaw ay mabansagan ng hindi nakapiso, baka kapreso na. Or baka kayong lahat ay matawag ng kakusa. Baka matuluyan kayo. Kasi wala naman pala kayong mga kwarta. Wala rin kayong abogado. O para hindi ko dyan, para hindi kayo matawag na kakusa or kapreso, ay ito yung offer ko sa inyo. Ayan. So, sinabi ko na ulit yan. Ang kondisyon ko dito sa pagbibigay ng financial assistance, kagaya pang piyansa, ang kondisyon ko sa inyo ay gaano man kalakihan, bago ko ibigay yung inyong pampiyansa o di kaya abogado, kagaya ito mga lalaking ito, si Kapiso, si Red Shane, saka itong si Dr. Bayag. Kung lang po, simple lang. Wala po kasi kayong hindi ko nyo kailangan ibalik kasi sa akin yung bibigay kong pampiyansa eh. Hindi nyo na kailangan ibalik sa akin. Kasi binigay ko na yan, binigay ko na. At ang gusto ko lang po dyan ay kaliwaan po tayo. Iaabot ko ang pira kung laslasin nyo muna yung inyong mga utin at bayag. Iyan ang kabayaran. O hindi kayo mamamatay noon. O ano bang pipiliin ninyo? Kaysa makulong kayo. O di ba? Tanggapin nyo lang yung offer ko. Ano man, hindi natin pinag-uusapan kung magkano man ang piyansa. Kahit magkano pa yan, sige, babayaran ko, papiyansahan ko kayo. Basta, laslasin lang natin yung mga bayag ninyo at saka mga utin ninyo. Kagaya nitong itong si paralisado. Kailangan matanggal talaga ang utin niyan kasi walang ginawa kundi magparautog. Buntis na naman yung asawa. No? Ayan ang ko. Yan ang isang kondisyon ko. Kasi, kung hindi sana kayo naging gago sa kalingap, wala pong problema eh. Wala tayong lalaslasin sa inyo eh. Kasi gago kayo eh. Di ba? So, tatapatan lang natin. Pagbabayaran lang ninyo yung kagaguhan ninyo. Yun nga. Hindi kayo makakatungtong ng kulungan dahil papiyansahin ko kayo. Uulitin ko for the third time. Laslasin lang natin yung mga bayag ninyo at mga utin ninyo. Isang ganyan naman ng cutter yan. Mayroon naman akong tao rito na sanay magkapon ng baboy ito. Itong tao ko. Ginaganyan lang yung bayag ng baboy niyan eh. Sanay magkapon ng baboy. So ngayon, yun lang. Tanggal ang mga utin at mga bayag ninyo, ako ang magpapensa sa inyo. Ngayon, doon naman tayo sa abogado. Kasi, mga naman kasi kayo, no? Mga tarantado at mga gago at mga ulol kayo na kalingap. Kayo mga pisti ng kalingap. Napanood ko lahat yung mga pangbababoy ninyo dito kay Kalingap Rab at dito kay Kuya Bal Santos Matubang. Napanood ko kasi ako mismo nakapanood. So, wala nang maraming kutso-kutso. Bibigyan ko pa rin kayo ng libreng abogado. Wala kayong babayaran. Sinabi ko na kanina sa inyo, nasa acceptance fee lang ng abogado, 50,000 agad yan. Tatanggapin lang yung kaso. Tapos yung kada hearing, 3,000 yan, no? Wala na kayong babayaran. Basta ako na ang sasagot doon sa mga abogado ang papadala ko sa inyo. Kasi, at least may abogado kayo, pero instructionan ko yung abogado ko na mas lalo kayong idiin sa kaso para sa ganon lalo kayong makulong. Yan ang at least may libre kayong abogado, di ba? Kasi mga gago nga kayo.
Kita ko rito sa mga ninyo, sa mga pangbabaluhura ninyo kay Kuya Bal at dito sa Kalingap. Kitang-kita ko. So tama lang, bigyan ko kayo ng abogado, libre, pero instructionan ko yung abogadong ibibigay ko na ilaglag kayo, lalo pang idiin kayo na makulong kayo, lalo pang idiin kayo na sapin-sapin palalo yung inyong mga kaso para hindi na kayo makakalabas ng kulungan. Kasi nga, mga bullshit kayo. Yan ang ibibigay ko sa inyo, abogado at saka financial pangpiyansa. Ayan, pira. Basta, laslasin lang natin yung mga bayag ninyo at saka mga utin ninyo. Kasi, lalo na yung yung asawa ni Butanding, walang ginawa kundi magparautog, dapat lang malaslas ng utin yan sa kabayag, no? So, ayan po, at tingnan natin kung sino pa yung lalabas na mga sponsor ninyong magpapiyansa sa inyo. No? Basta inilatag ko na sa inyo yung aking kondisyon. Bibigyan ko kayo ng pampiyansa, bibigyan ko kayo ng abogado. Panoorin nyo lang yung video ko para malaman ninyo kung ano yung mga kondisyonis ko. Mag-message kayo dyan kung tinatanggap ninyo yung aking kondisyon para all the way tutulungan ko kayo. Ano? So, dito naman po tayo sa mga nakakapanood nitong aking video. Tapos, hindi nyo man lang mapindot yung subscribe. Naku po, napakalaking impact po sa inyo yan. Alam nyo po kung ano. Kita nyo naman po siguro, itong tatlong si Hayat, itong si LPH, na ito palang si LPH, titigan po ninyo, parang troso po kalaki ang ilong. Grabe po pala ang pagkalapad-lapad ng ilong dito. Para po lang RCG yan, yung pang tumba ng mga puno ng kahoy. Ganyan po pala kalaki ang ilong ni LPH. Tapos, nagkukan pa. Nangangarap pang matikman ako. Huwag ako. Ganon din dito kay Glo. Ito po yung mga parang mga asong ulol na naglalaway pag nakikita ako dito sa screen. Ayan. So, babalikan lang po natin, kapag ko po nanood kayo, napanood po ninyo, na disgrasya na panood ninyo itong aking video ito, tapos hindi ninyo pinindot ang subscribe, maniwala kayo sa akin, magiging kamukha kayo nitong tatlong aswang na ito na nabanggit ko. Ha? Mas masahol pa po dyan yung magiging itsura ninyo. Tingnan si Hayat, talagang kumpirmadong mukhang aswang. Itong si LPH, mukhang aswang, malaki pa ang ilong. Itong si Glo din, mukhang aswang din. Na nangangati pa ang, ayaw ko kung ano nangangati sa kanya. Dahil pinagnanasaan din ako. Oh, ayan. So, yun po ang paalala ko sa inyo. Kaya po, antimano, sa una pa lang napanood ninyo itong video ko, pindot agad ang subscribe. Para hindi kayo maging mukhang aswang na kagaya nitong tatlong ito. Gaganda pa kayo. Gugwapo. Higit doon. So, swerting kayo. Eh, siyempre, pagka sinubscribe ninyo, itong gwapong ito, magiging gwapo kayo, magiging maganda kayo, magiging maganda ang kutis niyo. Kagaya nito, wala kang masalat na mapandiyan, na magaspang. Parang kanyan. Para yung, parang pisngin ng kanyan. Ha? Yung, ayoko na magsalita, sabihin nyo naman, bastos ako. Anyway, maraming salamat po sa lahat po ng nakapanood ng video ito. At ipadala nyo na po ito doon sa mga mabibigyan pa ng subpina. Baka gusto nilang i-grab yung aking ino-offer sa kanila. Padala nyo na po itong video ito. At siyempre, sa lahat po ng aking mga subscriber, mahal na mahal ko po kayong lahat.